Testingin natin yung CV650R. So okay naman siya, hindi ko. Actually, hindi naman siya ganun kabigat. Tapos, ito ang middleweight modern classic street bike na CV650R 2023 model. Perfect tong bike na to kahit gamitin mo pang araw-araw at syempre kahit long ride. Meron siyang superior comfort and handling at nagbibigay ito ng napakatamis na adrenaline rush sa mga rider na gagamit ng motor na to. Expressway legal. Napaka-modern tignan ang motorsiklong ito at ang makina nito ay sumisigaw ng napakalalim dahil napaka-powerful. Lalo na pag pinalitan mo ng full exhaust. Gusto mo ba na magandang experience? Wala na yatang tatalo sa inline 4 design na motorcycle engine. Ito ang newest evolution of Neo Sports Cafe Racer Motorcycle, ang CV650R, at itong motor na to ay unang ipinakita sa motor show sa Milan. Premium looking two-wheeler features ang meron sa motor na to at inline 4 pa! Ang color ng motor na to ay matte gunpowder black metallic at available din ang ibang kulay na matte jean blue metallic and candy chromosphere red. Punta naman tayo sa specification ng motor na to. In terms of fuel efficiency, meron siyang 20.9 kilometers per liter at meron siyang liquid-cooled 4-stroke 16 bulbs DOHC inline 4 cylinder 649cc engine. Euro 5 compliant pa. At pahabol pa, meron pa siyang maximum power output na 69.7 kilowatts at 12,000 RPM and maximum torque of 63.3 Newton meter of torque around 9,000 RPM. Napakalakas, di ba? Steel diamond frame ang meron dito sa CV650R, 2-channel ABS na may Honda Selectable Torque Control o HSTC. At syempre hanggang ngayon, available pa rin ang motorsiklong ito. Motorcycle review tayo, mabilis lang. Ito ang 2023 model na CV650R matte gunpowder black metallic color. Ito na yata ang version ng 650R na wala ka na makikitang ibang kulay kundi itim. Isa-isahin natin ang parts na kulay black. Iko-compare natin yan dun sa mga naunang version ng CV650R. Dito pa lang sa wheels or mugs niya, makikita nyo na yung pagkakaiba doon sa ibang CV650R. So dito, makikita nyo na color black yung mugs niya. At syempre, as is pa rin. Yung caliper, black pa rin. Yung inverted fork ng CV650R ay kulay black. I-compare nyo yan sa ibang version ng CV650. Kulay bronze po yung kulay niya. So, pati to, yung portion na to, kulay black na rin. Sa ibang version, kulay silver yung portion na to ng CV650R. Punta naman tayo dito sa may bandang handlebar. Makikita nyo dito sa brake lever, clutch and brake lever, kulay black. Matte black. Metallic. So, kung yung iba, common na nakikita nyo ay silver, eto hindi. Medyo nakaka-attract yung kulay niya. So, yung iba, nagpapapalit pa ng brake lever para mas maging attractive tignan. Pero ito hindi eh. All stock black na talaga siya. At dito naman sa engine parts, no? Sa engine area, makikita nyo na all black. Yung crankcase area, i-compare nyo yan sa mga naunang version, ito all black. So, bronze po yung iba. At medyo may mga glitters type pa nga. Pero etong version na to, talagang black talaga siya. So, mas maganda sana kung may engine guard dito or crash guard na color black para mas bagay. Lalagyan pa ng protector dito na kulay black. So, mas maganda tingnan.
Yung portion naman ito ng CV650R na 2023 model, so mapapansin nyo na, ito is medyo may pagka-black, yung CV na emblem niya. Yung CV650R na sticker, meron siyang lining na may pagka-black na rin. So, then yung portion na to, i-compare nyo doon sa mga naunang version, kulay silver. So, eto, glossy, black po siya. So, ito lang yung medyo iingat-ingatan dahil mabilis siya magasgasan. Lalo na kung pupunasan mo agad siya na medyo may mga alikabok, mabilis siya magasgasan. Dito naman tayo sa bandang baba na portion ng CV650R. Makikita nyo dito yung foot peg at yung pillion peg na kulay black na rin. So, i-compare ulit natin sa mga unang version. Kulay silver siya. Halos kakulay siya nitong muffler. Pero etong version na to, mas attractive siya tignan, mas brusco siya tignan dahil black na rin. Ewan ko lang kung pagtagal-tagal at naaapakan to ay magfe-fade yung kulay niya. Upuan, so meron siyang stitches na kulay gray, no? Premium ang pagkakagawa, hindi siya tinipid at malambot syempre yung upuan niya. Etong cover na to ng CV650R, so matte, gunpowder, black, metallic. So etong portion na to, tangke hanggang dito, same quality, texture na ginamit na pintura, parehong-pareho. Ganun din po dito sa bandang harapan, yung front fender niya. At ang pinaka nagustuhan ko dito sa version na to ay etong emblem ng Honda. Premium ang pagkakagawa talaga. So, kitang-kita mo na, well, madulas siya, premium and prestige tignan siya. No? So, bagay na bagay sa matte black, bagay na bagay dito sa kulay ng tangke at netong parts na to, portion na to, talagang wala kang masasabi. Gwapo, tignan. Ito, nandun pa rin sa meter panel na to, common, wala naman nagbago. Nandun pa rin yung mga information like torque control, odometer, ABS, oil indicator, at syempre yung malfunction indicator lamp as is pa rin. Okay? So medyo gasgasin lang tong portion na to, pero may nakita akong binibili na pang-cover dito para maiwasan yung mga scratches. At syempre, kung bakit naging mabenta itong version na to, dahil sa specs niya sa engine na 4-cylinder. Iba kasi yung delivery ng power ng 4-cylinder compare sa 2-cylinder. Mas mararamdaman mo yung torque, no, sa pag-arangkada mo at power din, no, kapag may speed ka na. At syempre, kailangan mo yung dalawang yon during cornering para mas makapit, mas may grip, may tiwala ka, may confident ka sa bawat pagdaan mo, sa bawat curve. It doesn't mean na magmabilis ka, no? Hindi. Kasi meron pa ring limitation yung bawat gulong ng motorsiklo. At syempre, limitasyon mo as a rider. Tapos tingin natin yung CV650R. Okay. So, okay naman siya, hindi ko. Actually, hindi naman siya ganun kabigat. Tapos, kung makikita niyo yung paa ko, flat-footed. Abot na abot, 5'8" po yung height ko. Para sa mga gustong bumili nito at hindi ganun kataasan, pwede nyo namang i-modify. Pero pwede naman kayong bumili ng lowering kit, no? At maraming gumagamit nun. So, turning. So, okay naman yung turning niya.
kahit iliko nyo siya ng tight, makakaliko naman siya actually. No? Hindi naman siya mabigat dalhin. Unlike ng ibang motorcycle na sa gantong speed, mawawalan ka na agad ng balance eh. Pero ito, so no comment. Very good. Kahit traffic, acceptable yung weight nito. Kahit pa full tank, kahit pa may back ride ka, kayang-kaya. Yun nga lang, kailangan nyo lang syempre ng skills, no? Skill up para maproteksyonan nyo din yung sarili nyo sa mga posibleng panganib sa kalsada na gamit nyo itong big bike. Subukan naman natin yung braking capability ng CV650R. Siyempre, dual disc brake siya, so expect nyo, malakas yung braking power sa harap. So, in case of emergency, makakapreno talaga kayo, no? So, kailangan lang talaga ng proper skills, no? So, gumana yung ABS, ibig sabihin abrupt yung brake ko sa harap. So, yung purpose lang nung is for demo, just to check the braking power ng motor. Malakas siya, pero hindi siya advisable na gawin, na sa kalsada kayo. Dahil pwede kayong mag-cause ng aksidente, no? So, malakas yung brakes niya. For sure, susubsub talaga. Very good.